Magandang buhay, Ginoong Wenceslao R. Quinto. Ako si Dasher Jane M. Rodriguez, kumukuha ng kursong Bachelier ng Sining sa Filipino. Bago tayo dumako sa inihandang katanungan ng aking magiting na guro, akin munang bibigyang pagpapakahulugan kung ano nga ba ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay isang instrumento sa pakikipag-usap sa mga tao. Nagiging daan din ito sa paghahatid ng mga mensahe at higit sa lahat, ito ay isang mabisang paraan sa pakikipagkapwa-tao. Halimbawa na lamang sa magkaibigan, mayroon silang hindi pagkakaunawaan at ang komunikasyon ang tanging daan upang masolusyonan ang kanilang problema. Ang isang malalim na pagpupulong ng pinuno ng mga bansang ASEAN kasama na ang kanyang mga nasasakupan na pinag-uusapan ang mga kontrobersyal na issue ng kanilang bansa. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tungkulin ng wika tulad ng instrumental, regulatory, personal, heuristic, interaksyonal, imahinatibo at informatibo ay maaaring gamitin ng sabay-sabay upang maipahayag ang mga argumento at mga idea na nais sabihin o ibahagi. Isa sa mga modelo ng komunikasyon na nauugnay na maaaring gamitin sa ganitong sitwasyon ay ang modelo ni Aristotle, na kung saan inilalahad ng tagapagsalita ang kanyang argumento o talumpati o tinatawag na mensahe sa kanyang tagapakinig. Layunin ng modelong ito na baguhin ang pananaw o damdamin ng kanyang tagapakinig. Ayon sa modelo ni Aristotle, ito ay binubuo ng speaker, mensahe, audience at ang epekto nito sa tagapakinig. Bilang isang leader ng aming departamento at ng aming barangay, nagagamit ko ang modelo ni Aristotle sa pagbabahagi ng mga mahahalagang impormasyon sa aking mga kapwa mag-aaral at kabarangay. Sa pamamagitan ng komunikasyon, ang mga personal na problema ng isang tao ay nasusolusyonan kung ito ay nadadaan sa mabuting usapan. Halimbawa na lamang ang hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan na kung saan ang komunikasyon o pag-uusap ang mabisang paraan upang magkaayos ang magkaibigan. Ano nga ba ang kahalagahan ng komunikasyon sa aspetong pinansyal? Ang problemang pinansyal ay napaka-common ng suliranin ng ating lipunan. Halimbawa na lamang kung ikaw ay nagigipit at walang mapanghiraman at ang isa sa mga solusyon nito ay ang lumapit sa iyong magulang ngunit ikaw ay nahihiya. Dito papasok ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak na may problemang pinansyal. Pangatlo ay ang emosyonal. Ano nga ba ang kahalagahan ng komunikasyon sa emosyonal na aspeto? Halimbawa na lamang ng isang sanggol na umiiyak na nagpapahiwatig ng gutom o pagkaantok. Sa pamamagitan ng kanyang emosyon na ipaparating nito sa kanyang magulang ang nais niyang ipahiwatig. Pang-apat ay ang intelektual. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa intelektual ay napapabilis nito ang kasanayang sumagot sa anumang katanungan sa mga partikular na kaganapan. Kagaya na lamang sa loob ng silid-aralan, ang iyong guro ay nagtatanong patungkol sa mga isyung pangkalusugan. Sa pamamagitan ng komunikasyon, napapabilis nito ang iyong intelektual na karunungan sa pagsagot sa mga katanungan. Panglima ay ang sosyal. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa sosyal ay napapatibay nito ang pundasyon o pakikisama sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan at marami pang iba. At ang panghuli ay ang espiritual. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa espiritual ay napapatatag nito ang relasyon natin sa ating tagapaglikha. Iyon lamang po at maraming salamat.